Good morning sa inyong lahat dyan na nanonood ngayon sa ating vlog dito sa Bicol. Dito pa ako sa bahay ko, dito pa ako sa Bicol po sa Daragalbay. So ngayong araw na to ay pupunta po kami sa isa sa mga place na lagi namin pinupuntahan. At yung papakita ko sa inyo kung ano yung mga pwedeng puntahan nyo dito sa pupunta po kami sa 1st District po ng Albay. So ipapakita namin kung ano yung pwede yung puntahan. So limited lang yung mapupuntahan namin kasi guys sa oras, di ba? So papakita ko sa inyo kung ano yung mga pwede yung puntahan sa 1st District ng Albay. Kung ano yung mga places na pwede kayong may matutunan at pwede rin mayroon kayong ma-inform kayo kung ano bang may pagmamalaki ng province of Albay, especially sa 1st District po ngayon. So, abangan nyo yung ating pag-travel. Sabi nga ng sa aking vlog, yung aking channel ko yung The Belgian The Explorer. So, ngayon mag-explore tayo sa 1st District ng Albay. So, mga kasingko, abangan nyo yun at sana supportahan nyo tong vlog na to habang nandito po ako sa Bicol. By next week ako ay babalik na po sa Nueva Ecija. So guys, see you later. Magpapatuloy ng ating vlog ngayong araw na to. Ito na po yung ano ba ito? Ito yung start ng 1st District. Ito yung boundary ng 2nd District of 1st District. Ito po yung mag-i-start po yung ating papasyalan na lugar. Ito po yung next na municipality ng 1st District ng Albay. Ito yung Bakakay, Albay. Bakakay kasi maraming makakaykay. Ayan po, hindi ko alam. Sorry sa mga taga Bakakay. Hindi ko alam kung bakit Bakakay ang tinawag sa inyong munisipyo. Ayan po. Nasa Bakakay na po tayo. Sentro, ayan. Po sa mga playa. Ayan po. Sa mga beach resort. Ito yung lugar. Kasi sa kabila po dyan ay dagat na po. So, alam niyo po ito yung mga mahilig mag-swimming, alam nila po itong lugar na to, yung mga taga Bicol po dyan. Kaway-kaway tayo mga taga Bicolano na nanonood ngayon sa ating vlog for today. So ayan, we are now in Bakakay, Albay. So next stop, Malinawata. Malinaw ba? Ay Malilipot. Yun. Malilipot, ibig sabihin sa Bicol ay malamig, hindi ko naman malamig na lugar, kaya Malilipot. Ang mga tao sa Malilipot ay malilipot, nilalamig. Yun. Siguro na lando kasi sa Malilipot, so mga falls, so mga nature spring, siguro. Yun. Hindi ko alam hindi ko sure. Basta yun. Totoo ba yun? So, mamaya, pagbalik natin, may pupuntahan po tayo isang falls dito sa Malilipot. Yun. So, what's out of that? Okay guys, babalik tayo mamaya. Malilipot na kita. Kumusta sa mga taga Malilipot? Shout out sa mga taga Malilipot natin, mga subscriber. Kumusta kayo dyan? Nandito na po ako sa inyo napaka malipot na lugar na munisipyo ng Malilipot. Ayan po. Ang Malilipot lang po parang isang malit lang po siya na munisipyo na bahagi po ng 1st District po ng Albay. So, nandito po tayo. Ang kadalasan ng kanilang kinabubuhay ay ang pangingisda. Kasi po malapit po sila sa dagat. Kasama po ng Bakakay, Santo Domingo. Mga place po siya na mga coastal area na malapit po sa mga beach o ay sa mga ocean, ganun po. The ocean. Sa mga dagat po, yun po. Diba? Tapos marami rin po silang mga rainforest area, kaya po tinanin nyo po yung bundok na yan, kaya siguro malilipot dahil pag ang lugar mo malapit sa mga puno, sa mga rainforest area, malamig talaga, kadalasan laging umuulan at marami silang mga bukal, tawag dun mga nature spring po, yun. So dito yun matatagpuan sa Malilipot. Kagaya po ng Manito, di pa kami nakakapunta sa Manito, baka by next day pupunta tayo ng Manito para pakita naman natin ang munisipyo ng Manito. So alam nyo na guys, sinasabi nyo na ilipot ko kayo sa Bicol. Ito na yan, mga bahay, yung ayan yung sa mga bahay dito. Isa rin siya safe sa anumang disaster. Ginawa po yan parang strong
para siyang disaster area o yung mga evacuation area na napakatatag na kahit anong bagyo po ay hindi po siya masisira basta-basta kasi pinag-aaralan po yan, research po yan kung anong mga gamitin ng mga materials para maging strong siya sa mga any type of calamity. Okay guys, so yun nga, mamaya baka pag may time tayo dadaanan natin yun, mapagbalik natin at papipicture natin kung makita nyo talaga na yung lugar kung gaano po siya kaganda. So abangan natin yan mamaya guys, at susunod tayo sa sunod na munisipyo. So nandito na po tayo sa Tabaco City. Itong lugar po ito, isa sa mga pinagmamalaki po nila yung paggawa po ng mga itak at mga kutsilyo, yun po yung kanilang pangkabuhayan dito sa Tabaco City. Ito pa tuwing hindi ko alam kung present to, meron silang Tabak Festival pero hindi ko alam kailan yun kasi nakalimutan ko na. Ayun, so yung mga taga-Tabaco, comment down below naman kung kailan yung inyong Tabak Festival. So dati po meron silang mode of transportation dito na tinatawag nilang Padjak. Kaso guys, alam ko po ay unti-unti na po silang tinatanggal sa kalsada kasi po nag-cause po sila ng mga traffic or nag-build up sila ng mga traffic at it can cause also sa mga aksidente siguro nangyayari. Kaya siguro nagtaon ng ordinance ang City Hall ay ang city government ng Tabaco para siguro mapaayos ang kanilang city na maiwasan yung magkakaroon ng ganitong mga accident or problem po sa road accident. So yun nga guys, ito nga guys yung Tabaco City. Mamaya malapit tayo sa main city proper. Itong Tabaco is isa sa mga progressive city ng province of Albay. Itong Tabaco City parang silang ang sumunod sa Legazpi City if I'm not mistaken, pero alam ko parang ganun nga in terms of kanilang income ng kanilang ng kanilang city government. So malapit na tayo sa main city po ng Tabaco City. Yan po. Dito na po tayo sa hindi ko alam kung anong lugar to. Basta it's hindi ko alam kung anong barangay ito. Basta malapit na po tayo sa main city. Yan po. Pinapakita ko po sa inyo yung place na papunta sa city. Yan. Konting trivia, ang Tabaco from the words tabak means yung itak, yung sabihin ng tabak. Kaya tinawag silang Tabaco. Yun na. Di ko alam but just only for my siguro a little information na nabasa ko, pero yung mga taga-Tabaco pa rin na magpapaliwanag sa atin kung ano magsabihin ng Tabaco na words na Tabaco. So write comment down below yung mga taga-Tabaqueño na natin nanonood ngayon, at maraming salamat sa mga subscriber natin na mga taga-Tabaco, lalo na po kay Ate na nakalimutan ko na yung pangalan. Hinahanap ko sa aking messenger, hindi ko mahanap ang pangalan ni Ate na taga-Japan, taga-Tabaco City. Shout out sa iyo. So dito na tayo sa main city ng Tabaco City. Ayan. Marami ng establishment dito na tinatayo at mga negosyo na nandito na rin. Kung ano makita nyo sa ibang city dito sa province of Albay, makita nyo na rin siya dito sa Tabaco City. Kaya ng LCC, alam ko wala pa dito ng SM, pero siguro kasama rito sa mga papatayo ng SM. Di ko alam kay Boss Henry C. Ay, tama ba? Junior. Yan. Dito po yan sa Tabaco City. Marami. Ang alam ko isang mga mall dito na malaki gaya ng LCC yan. Ang LCC po, isa po yan sa pinakamatagal na pong supermarket at mall dito sa Bicol, especially po sa Legazpi City. Ayan po. May mga McDo na rin dito at iba't ibang klaseng food chain, fast food chain na nandito na rin yung makikita sa Tabaco City. Ayan o. Yan po yung Tabaco City. Ayan. Medyo matraffic na rin kasi pag city maraming mga tao na rin na tumitira dito dahil nandito na lahat. Kaya ng mga iba nating mga lugar dito sa Bicol, medyo matraffic na rin yung ibang places dito. Kaya kung napapansin nyo yung sinabi kong Padjak, wala na kayo nakikitang Padjak dito
dahil alam ko binigyan na sila ng designated area na pwede nilang pagdaanan o ng mga padya, kasi alam ko tinanggal na sila dito sa main city, dito sa main road ng Tabaco City. Tapos alam ko yung Tabaco City isa sa mga less crime na city o na municipality dito sa province of Albay. So, kalimutan ko na si Mayor dito. Gonzales bang Mayor dito? Hindi ko nakalimutan ko yung ating butihing Mayor dito sa Tabaco City dahil na napakalinis ng kanyang lugar at walang masyadong basura. Crisel Lagman. Si Mayor Crisel Lagman po yung mayor dito sa Tabaco City. Tingnan nyo guys, yung Tabaco City malinis, napakalinis ng kanilang lugar. Ito po yung kanilang main plaza at saka likod po niyan yung kanilang City Hall. Ayun Dito po. si Baka. Ayan, City Hall. Tapos ito yung kanilang old stone na church ng Tabaco City po. Ayan. Ayan. Okay, so, napakalinis ang kanilang lugar. Ayan. Ito po yung may mga school naman dito kaya ng Bio Tabaco Campus. Meron naman itong ano ba itong school na to? Ito Dr. Peña Memorial Foundation. Yan, mga colleges dito sa Tabaco City. Ayan. So ngayon guys, napakita ko na yung Tabaco. Ngayon pupunta na tayo sa next municipality. Papakita ko sa iyo maya maya. Our vlogs. So tayo papunta na tayo sa munisipyo ng Malinao, Albay. Ito po yung Malinao. Marami po tayong makitang malinaw na mga lugar dito kasi napaka kuha ng kanyang lugar. Napakaganda. Yung mga natures, yung mga maliit sa natures po sa Malinao po kasi akyat tayo sa papuntang Tiwi. So ito yung Malinao. Maliit rin ito na munisipyo. Isa ratong component municipality. Nasa third class municipality ata to na Malinao, Albay, kagaya ng Manito, pero hindi ko alam. Pero ito siya, marami po siyang mga ayan o, taniman ng mga palay itong Malinao na to at napakaganda ng kanilang lugar, napaka green ng kanilang lugar. O yan, green, makita mo sila dyan. O yan, tapos kaunti lang yung population nila kaya hindi masyado silang mga less crime silang lugar. Wala masyadong krimen dito dahil nga sa counting population. Tapos yung mga tao dito mga mabait, kasing linaw ng aking puso sa pagtulong sa inyo mga kababayan kong Bicolano at sa buong Pilipinas. Yan, malinaw kasi malinaw yung kanyang dadaanan at marami silang baka at marami rin ditong mga pwedeng mga pasyalan kagaya ng Vera Falls. Yun po yung Vera Falls to. Isa po sila sa pinaka magandang spring falls dito sa Malinao, Albay. Yun, ito. Mababait po mga taga Malinao kasi po ang kanilang mga puso ay sobrang malinaw po sa pagtulong sa kanilang kapwa. Ito po yung city proper. Ayun, dyan po yung daan. Tapos ito po yung tinatawag nilang bypass road or diversion road na tinatawag nila para mas mabilis tayo makapunta sa ating paroroonan. So makita nyo guys isang bundok yan, pero dahil nga tinakpan ni ulap, hindi mo makita ang kagandahan ng bundok na ito. Yan ay Barangay Bagumbayan, Malinao, Albay. So we're going now to the Tiwi. Yun. Ang Tiwi po, yan po ay ang last municipality po dito sa 4th district ng Albay. Mga taga Tiwi. Tiwi means Tiwi. Tiwi yun. Yan. So may mga yung pupunta natin mga limited lang kasi kailangan natin ng oras. Diba? Yung kasi medyo malayo pang pupunta namin, pabalik. Kaya yung mga place lang po, pasensyahan nyo na po kung mga taga first district, kung may mga place kayong pinapuntahan, hindi na namin napuntahan dahil sa kakulangan ng oras po kasi may mga lakad din po yung mga kasama ko, yung Rabason na mga kaiba ko, mga tulong Rabason ay mayroon din sila pupuntahan po na place po dito, kaya medyo limited lang po ang ating pagpunta sa mga pasyalan dito sa unang distrito ng probinsya ng Albay. So
Mamaya abangan nyo at pupunta tayo sa Tiwi Albay. Yan. Pilipino po ay hindi maiwasan na walang rice sa ating lamisa kasi it's already kasama natin yan sa kung ano nakagisnan natin na laging may rice sa ating hapagkainan. Kaya yan yung lugar po na napakalaki, napakalawak na taniman ng palay po dito sa bayan ng Malinaw, Albay. Patuloy ng ating vlog, ayan nga, maraming mga masipag nating mga farmers nagtatanim ng palay para makain ni Miss Alma kasi Alma po ay mahilig po siya kumain ng maraming bigas kasi sa bahay nila ay karami-rami pong mga imbak na bigas po sa kanilang bahay. Kaya sinashoutout ko si Miss Alma Bulawan. Alma, sana tumaba pa maging healthy pa ang inyong pamilya dahil sa pagkain ng rice. Ayan po, dito na po tayo sa main road po going to Tiwi Albay. Ayan po. Di ba napakalinis nito ng Malinaw. So malapit na tayo sa boundary na going to Tiwi Albay. Actually guys, yung Tiwi Albay isang trivia lang guys. Tuwing po ako umuwi galing abroad po bilang isang OFW, ako po ay isa rin po akong palata po kay Nuestra Señora de Our Lady of Salvation pala dito sa Huruan, Tiwi Albay. Yan po. Kaya every year na ko umuwi, lagi pa akong pupunta sa lugar nito sa Tiwi o lugar o barangay Huruan na under ng Tiwi Municipality po. Yan. So, nakakalit po dyan yung mga laging nagpupunta dito. Kaya, sa mga ating mga religious, sa ating mga faithful na laging nagbibisita sa ating ina. Yan, Canbiculandia. Kung mapapansin nyo po sa Puro, Legazpi City, Puro yato, mayroong isang statwa doon na tinayo kay Our Lady of Salvation. Yan, malapit na tayo at ang TV po may papakita po ako sa TV po. Isa po ito sa isang pagawaan po ng mga factory dito po sa TV. Nandito na po tayo sa munisipyo ng Tiwi Albay. So maraming bundok dito kayo makikita kasi nga ito na yung last frontier ng province of Albay. Ayan po, dito po. Ayan. At may papakita ko sa inyo yung mga may beach po dyan, kung makita nyo yun doon, yun na po yung dagat pala ng Tiwi. Ayan. So ngayon guys, dito na tayo sa last municipality ng 1st District. Dito na po tayo sa Tiwi Albay. Yan po Tiwi. Yes. So danan muna kami sa 7-Eleven para mag-refresh. Ayan. Dito malapit na tayo guys dito sa Huruan. Ito yung welcome to the pilgrimage town of Albay. Ito yung Tiwi Albay. Dito po yung place ay papunta po ito sa pilgrimage dito po sa Huruan. Huruan po isa po siya sa barangay po na under po ng Tiwi. So, kung saan po makikita po yung simbahan ng Nuestra Señora de Salvación. Yan po. Sa mga pinalangin ko na naging natupad dito kay Mama Mary, yung pagiging ayun nga, nagkaroon kami ng anak kay Eman despite sa mga problems, mga adversity na nangyari sa aming buhay, at nagkaroon po kami ng anak. Yan lang po ay si Emmanuel. Yun po ang naging isa sa mga wishes ko kay Mama Mary na nagkatotoo po, natupad po, na binigay na ating mahal na ina na si Mama Mary po na Our Lady of Salvation. So ito po yung place na punta doon, medyo matarik at maraming mga puno po, at sa unahan makita nyo po yung dagat na napaka tranquil, tapos solemn yung dagat dito, walang masyadong tao, kaya it's good to place to unwind, to feel relax,
para po matanggal yung inyong mga stress sa inyong katawan at sa inyong pag-iisip, punta lang kayo dito sa Tiwi Albay. Kasi nga parang manito lang to, maraming mga puno, maraming mga kabundukan, na maraming mga forest area na mapupunta, at maraming mga bukal o mga spring na makikita kayo dito na fresh lang na bigay ni God, na hindi na kailangan maghukay ng buka ng sa lupa para bigyan tayo ng malinis na tubig. Dito lang po at dito napakalinis po kasi napaka-virgin pa po ang lugar na po. Yeah. So, ito yung place. Dinarayo po to ng maraming mga pilgrimage at ng mga religious people na naniwala sila sa panalangin kay Mama Mary. Ito yung lugar po yun. Yung mga taga Bicolano po, alam nila po to. Yung mga Bicolano na naniniwala kay Mama Mary at sa Panginoong Jesus. Ito lang po yan matatagpuan ko sa Huruan, Tiwi Albay. Medyo matarik yung lugar, pataas pababa po yung lugar dito, kaya sa mga motorista na pupunta dito, have a safe drive, na enjoy your day dito, enjoy your visit dito sa Huruan. Dito yan sa Tiwi Albay. So mamaya uli sabi ko sa inyo, di ba dagat na yan, oh, yan, nasa palibot tayo ng dagat. Ang sikat na resort dito yung Balikbayan Hotel Restaurant Swimming Pool. Ayan, yan po, isa rin po yan, at yan sa kabila po, likod nila, yan yung mga beach dito. Ayan po, oh, na malapit dito sa Huruan. Ayan po, ayan, may mga kwarensya, may mga puno, ay mga bundok. Ayan, ayan, bundok sa may dagat. Ayan yung place dito guys. Ayan na may double tree si Mama Mary. Ayan. Wow, ganda nila, napakaganda. Parang nasa Nepal ka or nasa La Union. May mga bundok din na ganyan din. Tayo sa Huruan. Sa Huruan po, malapit na tayo sa church na pinupuntahan dito sa Huruan. Ayan po. Welcome to Forwalk Trail. Saan ba ka, Mami? Ayan po, may entrance na. Ayan, entrance. Ito po yung entrance. Papasok po sa church. Ayan. So, ayun na. Malapit na tayo. Banderitas dito dahil po ay malapit na po ang kapistahan ni Nuestra Señora de Salvacion sa Agosto po. Next month po ay mapista na po dito sa Barangay Huruan. Kasama po ng kalapit na barangay namin ng Anislag po, kasi isa lang po, para lang po ang patron saint po nila. So dito po yan sa Huruan po. Yan. Kaya marami kayo makita mga banderitas na yan, kasi yan malapit na pista. Yung pinuntahan natin, ito po yung lugar po ng Huruan, yung Our Lady of Salvation. Ito po yung church po ng Huruan, Our Lady of Salvation. Ito po yan sa Huruan City po. Nandito na po tayo at tayo tatarek muna ng candles para sa ating mahal sa buhay at ating mga pamilya. So ito na tayo guys. Sana yung mga nakapunta dito, alam nyo itong lugar na to, at ito kilala yung lugar na to kung saan kayo ay nanalangin para sa inyong pamilya. Dito yan, oh. Ito po siya. Ito po yung candle. Ito kayo mag-pray po para bago tayo pumasok sa church. Baka di ko lang kung may mass ngayon, may simba. At ito po yun. Ito po yun sa Huruan po. Ito po yung main parking po ng church po. Ayan po. Ayan. Dito po siya. Okay na. Dito na po tayo sa simbahan po ng Our Lady of Salvation Church. Dito po yan sa Huruan City. Ito po yung main altar po. Dito na po kami sa lugar na to. Marami po kami itong
Sana matupad aming panalangin para kay Mama Mary na maging okay po yung ang aming healthy at magkaroon kami ng healthy baby girl din. Kung mabigyan po kami ng pagkakataon at mabalik ulit kami dito sa pagbalik ulit dito. So nagpapasalamat po ako sa Mama Mary na nakapunta sa ligtas at walang mga hinahanan mga problema. Maraming salamat po. So dito na po katapos ang aking vlog na araw na ito at mamaya papakita po natin yung mga puok pasyalan dito sa Post District po ng Albay. Ito po katapos, ito po yung simbahan po ng Our Lady of Salvation. Ito po yan sa Huruan TV. So maraming salamat po at Diyos. Bye bye.